Welcome to Maritime Viewpoints. For more meaningful maritime news and views, subscribe to Marine World Online YouTube channel. I am Lynn Bacani, your host. Joining us on the program is OIC Secretary Hans Leo Kakdak of the Department of Migrant Workers, or DMW. Welcome to the program, Sec Hans. Sa inyo, Ms. Lynn, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang araw din po. Salamat po sa pagkakataon, Secretary Hans. Alam ko napakaraming yung trabaho ngayon, lalong-lalo na mainit itong escalating geopolitical conflict dyan po, no, na naapektuhan yung marami sa ating mga seafarers. Given the fact na number one tayong supplier ng mga seafarers sa global merchant fleet. So ano na pong update natin sa kanila, Sir Hans? Sa ngayon talagang lubos tayo nag-aalala sa mga seafarers natin na naglalayag sa ng onboard ng mga barko diyan sa bahagi ng mundo kung saan nandun yung Southern Red Sea, Bab al-Mandeb Strait, tapos lalabas ng Gulf of Aden. At ngayon panibagong mga insidente dito sa Strait of Hormuz, paglabas ng Gulf, no? Doon sa may Arabian Gulf. So, concern natin yon. Of course, nagkaroon na ng dalawang DMW issuances kung saan una, dineklarang high-risk areas yung Southern Red Sea at yung Gulf of Aden, at ng malaunan, siguro may isang buwan nang nakakaraan, mahigit pa, ay nag-issue na tayo ng circular department order kung saan warlike zone na yung mga lugar na yan. And then kamakailan lamang nung isang araw ay umirma ako ng liham sa International Bargaining Forum through the ITF, copy furnish ang IMEC, na recommending na yung Strait of Hormuz gawing high-risk area. Gawa nitong nangyayari sa MSC Aris. Meron tayong dalawang hindi magandang insidente o karanasan kasi din yung Galaxy Leader kung saan 17 tripulante pa rin ay held captive by the Houthis off the coast of Western Yemen, at yung tinira ng missile off Aden yung True Confidence na kung saan may dalawang tripulante tayong namatay at dalawang seriously injured. So nag-aalala talaga tayo ng lubos. Rest assured, nung ayon sa direktiba ng ating Pangulo, we are hand-holding the families, those affected seafarers, all throughout the process since day one. We have been assuring them of the fullest government support and assistance. Sec Hans, yung tungkol po doon sa pinaka-latest, no, yung MSC Aris, kumusta po yung ating mga seafarers doon? Paano po yung latest action ng ating government? Sa ngayon ay on board the ship, no? The container ship MSC Aris. Naka-angkorahe siya, naka-angkla siya sa may puerto ng Iran. At ang Iranian authorities ang may hawak sa kanila, hindi sila bumababa ng barko. They are performing their normal duties on board the ship. Yung 4 na tripulanteng Pilipino kasama ang 21 pang tripulante na iba't ibang nationalities. And nakakausap naman nila yung 4 nilang mga pamilya nila, video calls, nakakadaupalan nila and assured them, their families, that they are safe on board. Pero yun na yun talagang hawak sila ng Iranian authorities, Iranian government, no? So kinakausap ng DFA, papasalamat tayo kay Secretary Ricky Manalo, DFA, kinakausap ang Iranian government para makalabas, ma-release yung 4 na mga tripulante on board the MSC Aris. How about coordination with the Indian government? Kasi we understand, Sec, bukod sa mga Filipinos ay talagang mga Indian nationals din, no? Yung nalalabi doon na mga tripulante. May coordination din ba para yung cooperation mas malakas po para dun sa
kaka-release agad ng ating mga seafarers? Nakipag-usap din with the Indian government, pati yung Portuguese government kasi yung embahada natin sa Lisbon kasi Portuguese flag yung ship. Ship managed by MSC out of Cyprus and Geneva. And yun nga, kaya kakausap din natin yung Licensed Mining Agency dito sa Pilipinas at yung counterpart dun sa Europa, sa may Cyprus. No? And patuloy ang koordinasyon, patuloy ang pakikipag-usap sa Iranian side para makauwi yung 4 natin tripulante na ligtas. Sa Galaxy Leader, Sec Hans, yung ating mga tripulante doon, medyo matagal na po, no? Kasi November pa po nangyari yon. So, paano po ang developments doon at paano pa mapapabilis yung pag-release sa kanila? Yes, kasi yung sa Galaxy Leader ay hawak sila ng mga Houthi rebels, no? 17 tripulanting Pilipino. At sabi ng DFA, may kaugnayan ito sa hidwaan ng Israel sa Hamas sa Gaza. And sila muot, no? But nevertheless, the DFA has assured us that they are talking to the governments that are in touch with the Houthi rebels. At these 2 governments, yun, yung Omani and Qatari governments na tumutulong sa atin. Sila rin yung tumulong sa atin, lalo na yung Qatari side dun sa pagpapalaya ng 2 hostages sa Gaza. 5 buwan ang nakaraan. So, tuloy lang ang ating panalangin. In the meantime, nakikipag-usap tayo, nakadaupalan natin yung 17 pamilya. Nagtungo sila dito, may 1 linggo na nakaraan. After 20 Zoom calls, 20 beses kami nag-Zoom conference with the families over the period of 5 months, hand-holding them through the process, assuring them of our support and providing updates or seafarers on board, ay nakita-kita kami face-to-face. And it was a meeting that was highlighted by, again, further assurances at yung pagkakaroon ng pakikipag-usap po sa DFA at DFW. So binigyan din sila ng updates ng DFA tungkol dun sa nangyayari on board. May iba pa po bang mga cases na monitor kayo aside from those 2 vessels, no? Na meron tayong mga Filipino seafarers regarding po dito sa patuloy na pag-atake ng mga Houthi rebels? Meron tayong yung malinaw na department order natin na nagsasabing dapat mag-divert na ang ships, no? Ship owners. Hindi na dapat dumaan doon sa bahagi ng mundo kung saan merong banta ng Houthi rebels at ano pa mang elemento ng hidwaan. Bahagi ng mundo na yon mula noong October 7, mangyayari noong October 7 sa Israel. And meron din tayong advisory with regard the exercise of seafarers' right to refuse sailing. Pinadali natin yung pagpapalaganap ng pagpapatupad ng right to refuse sailing ng isang marino. Kapag nalaman niya na yung barko niya ay maglalayag sa Red Sea o sa Gulf of Aden, may mga downloadable forms tayo. Ilapan niya yon at i-email niya sa DMW. Diretso sa atin, malalaman natin kung merong mga humingi ng tulong in terms of yung pag-exercise ng right to refuse sailing. Kaya tayo ay magsasagawa ng mga ganitong measures para mapadali yung right to refuse sailing. Pag-exercise nito, pagka gusto i-exercise ng seafarer. Sa talaan natin, meron tayong at least mga 25 na nag-exercise ng right to refuse sailing. At natulungan naman, ginalang naman ng ship owner, to be fair, kanilang right to refuse sailing. May sinabi din tayo doon na pag nag-exercise ng right to refuse sailing ang seafarer, ay dapat ay mayroong walang discrimination. Mayroong pagkakataong ibibigay pa sa kanya na maglayag. And finally, yung sa benefits, no? Kapag pumayag maglayag ang seafarer, gusto niyang ma-assume yung risk
pagdaan sa Gulf of Aden at sa Red Sea, ay sinasabi natin na doble ang sweldo niya. At kung may nangyari sa kanya, ma-disable siya o sa kanya sa mga palad, masawi, doble rin ang compensation. Parang hazard pay, no? Para at least kahit papaano makamtam niya yung risk na kanyang pinasukan, yung paghihirap niya, yung sakripisyo niya sa ngalan ng serbisyo bilang OFW, bilang seafarer. May mga nagsasabi, Secretary Hans, na bakit pa bibigyan ng option yung ating mga Filipino seafarers. Dapat daw talagang ano na, kumbaga totally, wag na silang payagan to sail dun sa Meron, areas na yon. meron, unang-una, hindi natin mapipigil maglayag ang mga barko, no? At ang mga ship owners may sariling kapasyahan. At pangalawa, bibigyan pa rin natin ng galang yung pasya ng seafarer. Yung right to refuse sailing is a time-honored maritime tradition. At sa sitwasyong ito ay hindi natin bibigyan pa natin ng pagkakataon ng seafarer mag-assume ng risk depende sa pag-assess niya ng sitwasyon. Having said that, nakausap natin yung mga cruise ship agencies at sinabi natin definitely sa aspeto ng cruise ships, yung mga hotel workers sa cruise ships, hindi natin papayagan maglayag sa Red Sea. At sa Gulf of Aden, yung mga nasa cruise ship kasi wala nang point, wala nang sense na dumaan ang isang cruise ship doon. Kaya yan ang mga, to the extent na kapag cruise ship ang klase ng bato, talagang may prohibition na tayo. Pero doon sa regular ships, binibigyan pa natin ng puwang o daan yung kapasyahan ng seafarer na maglayag. Do you still in consultation with our international stakeholders, including yung International Advisory Committee on Global Maritime Affairs? Or with regards to matter din, sir, meron din? Level yung consultative bodies natin. Una, at the local level, yung Maritime Industry Tripartite Council. Nagpulong na kami rin ng Maritime Industry Tripartite Council. In fact, yun yung punto na dineklara na warlike yung Gulf of Aden at yung Red Sea. At pangalawa, yung pagkakaroon ng pagpupulong din ng IACGMA, International Advisory Council, Global Maritime Affairs, at nagpulong na rin po kami. Naging kami nagulat at nagkaroon na rin ng pakikipag-usap tungo sa karagdagang proteksyon sa mga seafarers. How is your evaluation, sir, sa policies with ship owners or manning agencies with regards to situation like this, no? Kasi in a statement issued by AMUSUP this March, no, lalo na nung nangyari po yung meron tayong 2 seafarers na nasawi, no, dahil dito sa pag-atake. Iisingit ko lang yung issue ng Magna Carta of Filipino Seafarers. Kasi sinasabi nila na ito yung pagkakataon na mas lalong dapat i-push natin yung kumbaga pagpasa nitong Magna Carta of Filipino Seafarers. As of today ba, Sec Hans, kulang ba yung mga proteksyon para sa ating seafarers pagdating sa mga ganitong insidente? Sa tingin ko, yung Magna Carta for Seafarers, napakahalaga niyan. Yan ang magpapatupad at the national level ng mga ganap na protection sa ating mga seafarers out of the Maritime Labor Convention of 2006. No? At ang Pilipinas, napaka-aktibong nag-participate sa deliberasyon, sa pakikipag-usap sa ILO at Geneva patungo dyan, pati yung implementasyon. Tayong po as Vice Chair for a period of 6 years, yung kauna-unahang Vice Chair for the government sector ng Special Tripartite Committee ng Maritime Labor Convention. So, there's no question na tayo ay nananalig na ipapatupad natin ang Maritime Labor Convention dito sa Pilipinas at meron ng department order from the Department of Labor at yan ngayon ang nananaig na pag-implement ng Maritime Labor Convention. However, the department order yon, administrative issuance, kailangan ng batas at ito na yung Magna Carta.
So pagpapaigting, pagpapalakas ng protection para sa mga seafarers. So agree naman tayo sa statement ng AMOSUT na magdadagdag ng magpapatibay ng protection itong Maritime Labor Convention. Sec Hans, balikan ko lang yung sa dalawang seafarers natin, no? Kumusta yung Labi ba? Nakabalik na sa Pilipinas? Ngayon ay may salvaging operations na sinasagawa. Nagkaroon ng komplikasyon sa salvaging kasi nangyari yung insidente sa Aden. Off the coast, about 50-70 nautical miles off the coast of Aden, Yemen, sa Gulf of Aden. And yun ay kalagitnaan ng lugar kung saan ngayon ay warlike zone. At nung unang bahagi nung pag-salvage, ay nahirapan yung barko, mga unang bahagi ng Marso ito. Nahirapan yung barko, yung tugging operation, yung towing operation, kasi bibitbitin yung barko sa lugar kung saan pwede ma-conduct yung salvaging operation, yung pag-retrieve ng dalawa nating tsukulate who are still on board. May mga drone attacks, may mga dinanas na mga security threats, mga salvors. And so tinow yung ship on safer ground at still we are in that process. Mabagal lang kasi ang takbo ng towing. Around 1.5 nautical miles. That's around 15 to 20 kilometers per hour. Ganun kabagal yung towing, takbo ng towing. Kaya mabagal yung takbo ng ship. Pero ngayon, malapit na sila sa puerto. Hindi ko lang sasabihin kung saan, for security reasons. Pero malapit na sa safe port at hindi na magtatagal at sasampa na on board yung port authorities ng puerto na yon, kasama ang forensic experts, kasama ang kapulisan at military ng port state para hanapin at makamtan natin yung dalawang seafarers natin na on board. Kumusta po, sir, ang deployment ng ating mga Filipino seafarers? Affected din ba nitong mga situation na to, lalo na ng geopolitical tensions dyan sa Red Sea and Gulf of Aden? Well, nagdadasal tayo na hindi, Kasi noong 2023, 660,000 OECs ang na-issue ng DMW sa mga seafarers. That's an all-time high. Hindi pumalo ng 600,000, usually 400, 500. All-time high yun. And we're hoping na hindi maapektuhan. Although 2023, huling bahagi ng 2023, nangyari yung pag-atake sa Red Sea. So hindi pa natin, yung 660,000 na yan, hindi yan reflective still of what happened in the latter part dun sa Red Sea. And dito natin mararamdaman at so far, nagdadasal tayo na sa unang bahagi ng taon ay hindi pa natin nakikita yung matinding pagbaba. Wala namang matinding epekto. But so far, it stays that way. We hope it stays that way. With regards to statistics of Filipino seafarers, do we still have precise statistics on the deployment based on vessel type, position, or rank? Like yung sa cruise ship ba, cargo, bulk? Marami pa rin yung marami pa rin yung sa regular ships. But having said that, marami rin sa cruise. Tingnan natin 2023, pinakamarami pa rin ang regular. Pinakamarami pa rin ang regular natin ships, and then passenger 92,000. But and then the greater part of it will be yung sa regular ships. Kaya lang hanggang October lang ito nandito. Hanapin ko yung for the whole year, 2023. Yes. Of course, Sec Hans, aside from the conflict dyan sa Red Sea and Gulf of Aden,
tuloy-tuloy pa rin yung sa Russia and Ukraine. How's our Filipino seafarers affected pa rin dun sa Ukraine-Russia war? Well, sa Ukraine ay kung maalala ninyo yung nasa OWA pa ako noon, maybe 2-3 years ago, yung 320 na tripulante na naipit sa southern ports ng Ukraine. Dahil hindi sila makaalis dahil merong hidwaan, may rocket fire, may missile fire. Pero nailikas sila lahat. It was a tremendous effort, joint effort ng DENDOLE, OWA, POEA, and TFA, and the private sector, the manning agency, and the ship owner sa pagpapaglikas noon. Sa ngayon, ang expectation natin, wala nang dapat maglayag doon, although nagkaroon tayo ng insidente, di ba? Merong natamaan ng missile at nasugatan maybe about 4 months ago. And we do not expect, we no longer expect to see seafarers there in the ports of Ukraine. So far, sir, wala naman tayong na-receive ng reports na kumbaga ay naapektuhan masyado yung ating mga Filipino seafarers. So far, wala. And again, we hope it stays that way. So far, wala. Anything more you'd like to add, sir, regarding po dyan sa pag-monitor natin sa tuloy-tuloy na kumbaga sigalot dyan, geopolitical tensions affected yung ating mga Filipino seafarers? Your assurance, sir? Yes, sa tingin ko, ang kailangan talaga dito yung pagsanib puwersa ng mga maritime stakeholders, lalo na dito sa Pilipinas. And naipamalas naman sa dalawang meeting na nabanggit ko ngayon sa MITC at sa IAC-GMA, sa included ang global stakeholders, na protection of seafarers is paramount. Ngayon lang, nakatanggap ako ng joint statement ng mga ship owners, international ship owners groups addressed to the UN. At hinihingi rin nila ang proteksyon ng mga barkong naglalayat doon sa bahagi ng mundo na yun. And tayo ay hindi tayo hinto until bigyan natin ng ganap, lubos na proteksyon ng ating mga seafarers kasama ang maritime stakeholders. Willing tayo na ang Strait of Hormuz ay i-declare na high-risk area at sana bigyan tayo ng International Bargaining Forum, ng International Seafarers Groups, International Ship Owners Groups na maitalaga ang Strait of Hormuz as a high-risk area. We hope it stays that way, na ang maritime stakeholders ay talagang united in terms of protecting seafarers. Sa mga pamilya at mga seafarers, 1348 ang ating hotline. Sa website ng DMW, ang suggestion ko po ay tignan yung Department Order number 1 kasi yun yung Department Order na nagpapatibay ng protection para sa inyo, mahal nating seafarers at seafarers families. Nandun yung downloadable right to refuse sailing forms. At padala nyo lang sa email address na nakalagay doon sa Department Order. May hotline din pala, nakalimutan kong magitin. In case natatakot o nahihiya o walang panahon ang ang seafarer na mag-fill out ng right to refuse sailing, meron tayong hotline na itinalaga doon sa Department Order. Tawagan nyo na lang po at hindi kailangan isulat. Sabihin nyo lang verbal, ayaw nyong paglayag sa barkong pupunta ng Red Sea at kakausapin po namin kagad ang ship owner at ang manning agency para hindi po kayo makasama doon at hindi po kayo ma-discriminate, mababblacklist o ano pa man mapapag-inita kapag nag-right to refuse kayo. Bibigyan po namin kayo ng ganap na protection. Doon po sa refusal, Secretary Hans, wala naman sila nagiging problema so far. Pag di ba syempre, pag nag-refuse, kailangan may kapalit agad. Tama ba ako? That's right. Pero may hinihinging panahon ng ship owner. Pero ang sinasabi natin, dapat gawan ng paraan. Wag sabihin na kailangan may panahon na dapat kasi nung una lumabas yung balita na 7 days notice, hindi tayo pumayag doon kasi minsan wala ng panahon at yung 7 days notice
Ang ibig sabihin lang noon ay parang may incentive pa na paikliin yung notice, di ba? Maaring ang maging tendency ay sabihin dun sa seafarer in less than 7 days para hindi siya maka-refuse. So nagkaroon pa ng incentive na gulatin yung seafarer, di ba? Kasi kung ginulat siya at palayag na, hindi na siya makaka-refuse. So dapat wala yung 7-day period na yon at naipakatid na rin natin sa ship owners at seafarers groups. And therefore, dapat tumulong ang maritime stakeholders dito, maritime labor stakeholders, na kapag nagsabi ang seafarer na hindi siya pwede maglayag o ayaw niya, ay dapat gawan ng paraan na hindi siya isama. Kasi kung hindi, sapilitan na yung serbisyo at magkakaproblema doon. Ano? Walang sino mang marino ang pwedeng mapilitan na magsilbi on board of ship. Sec Hans, yung latest advisory nyo on IBF, wildlife and high-risk areas. Marami na kasing issuance eh. Merong isa noong Disyembre, high risk yung Southern Red Sea. Meron nung Pebrero, high risk yung Gulf of Aden. At kung maalala ko, Marso, mid to last week of March, yung Southern Red Sea at Gulf of Aden warlike. So tatlong issue. Maraming salamat po, Secretary Hans. Maraming salamat, Ms. Lynn, sa Marino World at sa inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat. God bless. OIC Secretary Hans Leo Hakdak of the Department of Migrant Workers or DMW. I am Lynn Bacani, your working publisher. Stay tuned on Marine World Online for more maritime news and views. Recognize